Hallelujah. Alam po, ang isa sa message na kailangan nating marinig ngayon na napakahalaga ay yung tayo bumalik sa pinaka-purpose ng ating mga buhay. We need to get back on track. We need to live our life according to God's purpose. Ito po yung panahon na kinakailangan na habang malakas pa tayo, habang buhay pa po tayo, samantalahin natin ang pagkakataon. Amen po ba? Sabi nyo, get back on track. Fulfilling my purpose, reaching my goals. Delikado po yung mawala tayo sa tamang landas. Ako po yung driver. No? Nagdadrive po ako. At kung minsan pagpagod na ako at inaantok, minsan, kung hindi sa awa ng Panginoon, baka nabunggo na po ako, nawala sa lane, sa truck ko. Nangyayari sa mga driver yan, di ba? Nabibigla ako, sabi ko. Kasi pag bumabagal na ako mag-drive, ibig sabihin talagang pagod na ako at inaantok. At kung minsan gaganon ako. And thank God, hindi po ako na-aksidente. Agad ako nakababalik sa aking lane, sa aking tamang sa truck ko. No? So napakahalaga na tayo maging gising, ready. Amen? Sapagkat kung tayo mawala sa ating landasin, tamang landasin na inihanda ng Diyos sa atin, pwede tayong masaktan, mapahamak ang pamilya, at makasakit tayo ng iba. So, ganun din po pag hindi natin sinasabuhay yung ating purpose, yung ating layunin. Kaya nga po, ito pong isi-share ko part 2 po ito, part 2. By the way, may mga kinuusap po ako na ano ba yung goal nyo sa buhay? Ngayon, may ilang mga video nandyan, hindi lahat nalagay, no? Pero may ibang nakausap ko, sabi niya, Pastor, nahiya po akong magsalita kahapon, sabi niya. And then, kinausap niya ako kanina, o kagabi, nabol niya ako, Pastor, sabi niya, ang goal ko po talaga sa buhay, sabi niya, yung pamilya ko sa Bataan, maligtas, madala kay Lord. Di puntahan natin, sabi ko sa kanya. Pag-schedule tayo, puntahan natin. Alam mo po, sabi niya, talaga napaka-religyoso po niya. Sabi niya sa akin, malay mo, baka this time, pag tayo nagpunta, iba na. Amen? Pakitanong mo nga ang iyong katabi, ano ba yung goal mo, layunin mo sa buhay? Ano kayo sasagot niya? Habang nire-ready ko ang message nito, tinanong ko rin ang aking sarili. Nantanong ko yung aking sarili, nabigla din po. Hindi ko mga sagot, parang kayo. And then I review my life. Ano ba yung goal ko? Ano ba yung layunin ko? Now this time, panoorin po natin yung ibang mga na-interview ko po about their goal in life. Panoorin natin. Dr. Miles Monroe, A Life Without a Purpose. Yun pong ano yan. Yun po yung the greatest tragedy in life. So yun po. Ano ba yung goal mo sa buhay? Ang goal ko po is to loving God, loving people po. And yung ipagpatuloy ko lang po yung purpose ko po na mahalin po at turuan yung mga bata, yung para sa bata, para sa bayan. Ayun po. Ako po pala si Ralph Lester Due na isang lingkod po ng Panginoon sa ginagamit niya sa ministry, and ang goal ko po sa buhay ko, number 1 is to serve God. Papaglingkuran ko siya sa aking buhay. Mula sa araw na to, may mga araw na lumipas sa buhay ko pero naniniwala ako ng ating Panginoon ang siya nagbigay ng buhay sa akin. Kaya ang goal ko at ang purpose ng buhay ko ay mapaglingkuran siya habang ako'y nabubuhay dito. Wow, amen. Thank you, Ralph. Ako po si Timothy Salcedo. Yung goal ko po sa buhay is to serve God and to serve people, and yung ma-share ko po yung gospel ni Lord sa mga ibang tao po. Ano ba yung goal mo sa buhay? Goal ko po sa buhay is yung mabuo yung 12 ko and maging successful po sa buhay bilang kabataan, yun po. And makuha ko po yung dream na will sa akin Lord na course, syempre. Yun po yung goal ko ngayon sa buhay ko na pinag-pray ko po. Ito po si Reynalyn. Reynalyn, ano ba yung goal mo? Ako po yung pinaka-goal ko po sa buhay is yung hindi ako mawala sa will ni Lord. With that, hindi ko papabayaan yung purpose ko, na yung pinaka-purpose ko is to win souls and make disciples. And pangalawa ko na po yung sa family ko, sa friends ko, and sa career ko. Naniniwala po kasi ako na kapag hindi ko pinabayaan yung pinaka-purpose ko, everything will fall into places po. Yun lang po. Wow, amen. Thank you po. Amen. Thank you. Alright. Kayo po, sige po, palakpakan natin si Lord. Nakaka-bless po yung mga bata. Nakaka-bless po sila, no? Kasi kung minsan, kung tatanungin mo yung katabi mo, parang hindi, ano ba yung layunin mo? Ano ba yung goals mo sa buhay?
Bisa parang hindi agad makasagot. Ako rin po nang tanong ko sa sarili ko, hindi rin ako agad nakasagot. Although alam ko yung goal ko. Kasi ako minsan pwede mo itong makalimutan. Especially yung nangyari sa atin for these 2 years. This pandemic. Ang iba, ang goal na lang makasurvive eh. No? Yung wag ma-COVID. No? Kaya nga po, importante itong message na ito. Babalikan natin sandali yung na-share ko last Thursday. Kasi yung mga, ibang mga in-interview ko, tinanong ko, nag-attend ba kayo nung Sunday? Hindi po, sabi niya. Ano, Wednesday pala. Hindi po, sabi nila. So marami palang hindi nakapag-attend. At hindi nakapanood sa ating online live broadcast o FB about this message. Kaya nga po, mahalaga, magbalik tayo. We need to get back on our track with our purpose before it's too late. Kailangan tayong bumalik sa calling natin, sa layunin natin, sa panawagan natin, bago maging huli ang lahat. Meron po akong 10 bagay na senior na babalikan natin sandali ng mabilis. Last Wednesday, 10 reflection question that will help us know if we are still on the right track to fulfill our purpose. Para ating magampanan yung ating layunin. Ay po, ang purpose kasi natin, yan ang parang pinaka-blueprint ng buhay natin. Pinaka-mapa. Yan ang magbibigay sa atin ng direksyon kung saan tayo papunta at patungo at kung saan tayo makakarating. At mamaya ipapulwar ko naman yung meaning ng goals. No? So 10 katanungan para malaman natin kung tayo'y nasa tamang landas pa at para ating matupad ang ating layunin sa buhay. Ito yung una. Napaka-basic. Sure pa ako na ito talaga ang gustong buhay ng Diyos para sa akin. Many people do not care. They don't care kung ang buhay nila ay nakakalugod sa Diyos at kalang nagagampanan yung panawagan nila sa buhay. So sure ka na ba? Pangalawa, alam ko na ba ang dahilan bakit ako pinanganak sa mundong ito? Yung pong nag-drawing niya, si CJ. Yung bunso. So, alam mo na ba ang dahilan? Bakit ka pinanganak? You need to know your purpose. Why? Tani, Lord, bakit ba ako? Alam ko, tani, diyan ako nag-umpisang naghanap nakakilala kay God. Yung, Lord, bakit ba ako pinanganak? Bakit ako nandito sa mundong ito? Ito pa ang isang tanong ko, bakit ba ako Katoliko? Bakit ba ako Katoliko, sabi ko? So marami akong mga naging tanong. And it led me to read the Word, the Bible. Huh? Ang Bible po kasi, yan po yung pinakamapa natin, pinaka-guide natin, pinaka-manual ng buhay natin. Amen? So, kung nais natin malaman ang ating purpose, go back to the manual, the Word of God. Sabi nga po ni Mark Twain, the 2 most important days in your life. Alam mo, inulit-ulit ito kasi maganda Yung sinabi ni Mark Twain, the 2 most important days in your life are the day you are born and the day you find out why. Ang dalawa daw pong pinaka-importanting araw sa buhay mo, yung ikaw ay pinanganak. Lahat ng pinanganak, magsabi ng amen. At natuklasan mo ang dahilan. Bakit ka pinanganak? So napakahalaga ng message dito. Alam mo kasi ang buhay napakikili Ibig sabihin, tao kausap mo, bukas pala patay na. Bisa na palitaan mo, namatay na pala, wala na. Kaya ang iyong katabi nandiyan pa. Amen? Hindi pa tapos ang Lord sa kanya. But you need to go back to your purpose. Pangatlo na tanong natin, do I know what I want to achieve? Ayan nga yung goals kanina na pinag-uusapan natin. Alam ko ba talaga ano yung gusto kong maabot sa buhay? Pang-apat, do I have a burning desire in my heart to fulfill my purpose? Alam po, ito yung maganda Pag alam mo yung purpose mo, ang buhay mo nagiging simple, hindi complicated. Madali kang makagawa ng desisyon. Kasi alam mo yung purpose ng buhay mo. Madali kang makatanggi sa mga tawag ng kasalanan. Sandali, hindi ako taga dyan. Wala ang purpose ko dyan.
masisira ang buhay ko dyan. Amen po ba mga kapatid? Sandali, hindi nakakalago dyan sa Diyos, hindi ko gagawin yan. When you know your purpose, your life becomes powerful. At simple lang ang buhay. Hindi ba hirap? Magalit man yung iba, magtampo man yung iba. No? Hindi ka man maintindihan. Ang mahalaga ang ginagawa mo, purpose ni God. Purpose ng Panginoon sa buhay mo. At yun ang nag-aalab sa iyong puso. Panglima, are the things that I am presently doing connected to my purpose? Yung bang aking mga kasalukuyang ginagawa ngayon, may kinalaman ba yan sa layunin ng buhay ko? Does it lead them to my purpose and dreams? Pang-anim, ang landas pa na kasalukuyan kong tinatahak ay dadalhin ako sa buhay na pinlano ng Diyos. Ano po, napakahalaga ito. Kasi po ang Lord, meron na po siyang pinlanong buhay sa atin. No? Halimbawa, ito yung purpose natin, dito yung buhay natin na pinlano ng Diyos. God's blueprint for our life. Pag nagpunta ka dito, everything is already connected. Everything is prepared. Nandun na yung mga opportunity, nandun yung mga tao, nandun na po yung tamang trabaho mo at magiging asawa mo at maging direksyon ng buhay. Pero pag lumihis ka, hindi mo sunod ang purpose ng Lord, kumaliwa ka, delikado na. Nandiyan yung mga panganib. Nandiyan yung mga disgrasya, kasawian, no? Kalungkutan, kabiguan sa buhay, o maaaring kamatayan pa ang magdadala sa atin. Kaya marami mga tao, hindi naman sila nangarap na makulong. Isang araw makukulong ako. At magiging hari ako ng mga sa selda. Pero hindi pinangarap yun. Pero meron bang mga tao nakulong, nakapatay, nag-rape? Baka hindi pinangarap. Bakit nangyari yun? Wala sila sa purpose ni God. Ang iba naman, neutral lang, neutral. Walang pakialam. But still, they are accountable before God. They just simply exist. So, kaya meron tayong life class. Because many people do not know how to live. And the Bible, the Word of God, teaches us how to live. And then, itong pampito, are the things you are doing in secret, empowers you, and inspires you to fulfill your purpose. Kung minsan may mga ginagawa tayong palihim, alin po, mapangalib yung mga palihim-lihim na yan kung hindi maka-Diyos. Yung mga may secret tayo sa buhay, iniipitan sa ating mga kilikili. Mangangamoy yan, mahahalata po yan. Now, may mga bagay tayo ginagawa na pinapatay ang ating pag-ibig sa Diyos. Tigilin natin yan. Tigilan natin yan. May ginagawa ka na palihim na nagpapalimig sa iyong pagmamahal, sa iyong malasakit sa pamilya at asawa. Alam ko, may kinakausap ako ngayon. At alam mo, pag pinagpatuloy mo yan, mapapahamak ka, masisira ang pamilya. Hindi yan connected sa iyong purpose. Sisirain ka. Alam mo, nag-i-struggle ko kung babanggitin ko pa ito eh. Kasi excited akong ituro yung pangalawang part nito eh. But we need to be reminded. Kasi nung pong Huwebes, sabi ko kay Pastor Carmela, hindi ko pa pala napakinggan yung preaching ko, sabi ko. Pakinggan ko mga sabi ko. Ba, pinakinggan ko, na-bless ako. At meron na nabanggit doon na medyo kulang yung aking pagkasabi, yung si Potiphar. Diba? Sabi ko lang si Joseph, naalala si Joseph, tuksoin ni Potiphar. Hindi pala si Potiphar, si Mrs. Potiphar. Bisa kami mga pastor, nagkukulang kami. Masyadong mabilis ang utak ko, meron akong hindi nasasabi. Alam niyo si Joseph, di ba? Nang wala si Mr. Potiphar. Si Jose lang. Si Joseph lang. At saka si Mrs. Potiphar ang nandoon. Ang sabi ni Mrs. Potiphar, pagkakataon ko nito, pinuntahan si Jose, Jose, tayo lang dalawa. Walang nakakaalam. Pagkakataon na natin na lumasap ng kaligayahan. Kinabahan si Jose. Huh? Sandali, mali ito, sabi ni Jose. Huh? Anong ginawa ni Jose? Nang maghubad na si Mrs. Potiphar, takbo si Jose! Bakit? Gaano ka mang kalakas pag nandun ka na sa nag-aalab na apoy. Halimbawa, hindi ako matutukso, hindi ako magkakasala. Pag nandun ka, babagsak ka. Amen? Kaya si Jose, alam niya kung hindi siya tatakbo, kung hindi siya tatakbo, iiwas sa tukso, mahuhulog siya.
Marami sa atin, meron tayong mga palihim na ginagawa. Hinihila ka, pababa, pabagsak, at maaaring sa iba pa, impyerno na pala. Kaya, ang ating bang mga ginagawa ng lihim, pinapalakas ba tayo niyan? At ini-inspire para gawin natin yung purpose natin, yung kalooban ng Diyos. Kaya si Jose di baling mawala ng damit. Bangla siyang mawala ng kabanalan. Wala yung purpose. Meron kong pinapanood yung Stranger. Korean po siya. Yung pinakita doon yung corruption ng mga prosecutor sa Korea. Although ko lang po ito, nobela lang. Yung isang karakter doon nagpakamatay sa bandang huli sapagkat righteous siya, righteous. Pero sa bandang huli, na-compromise. Nakita niya yung compromise sa mga babae, saka sa pera. At ang kinabagsak nila, lagi dahilan ko, bakit sila na-expose? Babae. Saka sa pera. Tax evasion. Sa bandang huli, yung karakter doon nagpakamatay. Kasi hindi niya gusto yun eh. Hindi niya gusto yung ginagawa niya. Kinain lang siya ng sistema. Pero ang problema, wala siyang lakas ng loob na tumanggi. Hindi siya kamukha ng bida doon. Ang gusto lang ng bida doon talagang kahit may masaktan, kahit hindi siya maintindihan, gagawin niya yung tama. Can I have an amen? Pag alam mo yung purpose mo, kahit hindi ka maintindihan ng iba, kahit, alam ba, pare, sabi niya, madalang lang naman to, pare. Isang shot lang naman. O kaya, pare, doon lang naman tayo sa red lights. Minsan, nakakaya naman kay pare ko, di ba? Minsan lang naman. Yung minsan na yan, parang si Eva, yung minsan nilang kinain, yung pinagbabawal, yun na. Kaya, bantayan natin. Halimbawa, are the books you read and the movies you watch, are they motivating you to live your purpose? Are the books you're reading, the movies you're watching, are they motivating you to fulfill your purpose? O pinapatay, nagbabackslide ka na, nalalamig ka na, nawawala ka na kay Lord. Ito ang kondisyon ng maraming tao ngayon. Nag-i-struggle ko, Lord, babanggitin ko ba ito? Nasabi ko na noong Wednesday. May mga bagay na dapat ulitin. Amen po ba, mga kapatid? Gamot yan sa mga nakakalimot. Alam mo ba yung sikreto para ma-fulfill natin ang ating destiny? Ang sikreto po ng ating tagumpay ay nakatago yan sa mga ordinaryong ginagawa natin araw-araw. Ano kapag wala nakakakita? Ano ba yung ating ginagawa daily? The secret to your success is hidden in your daily, ordinary routine. Amen? Now, pangwalo, have you been distracted from your purpose? Anong nangyari? What happened? What disrupted you that took you off of your purpose? Huh? Panganim, pangsyam, are you satisfied with the kind of life you are living right now? Natutuwa ba tayo ngayon sa buhay natin? Sa mamuhay natin? Alam mo, pag naging honest tayo sa sagot natin, ito may pag-asa. Because without answering this question, sa mga binagit ko, mula 1 hanggang dito 9, you will remain the same person pag hindi natin ito sasagutin ng may katapatan. You see, every year, we should set our mind and heart to be better than last year. Every year. Dapat mas better ako, mas committed ako, mas mahal ko yung asawa ko, mas mahal ko yung mga anak ko. Dapat mas matalino ako kaysa last year. May natutuwan ako, nag-grow sa aking mga experience. We need to be better than last year, than yesterday. Amen? Hindi yung paulit-ulit lang na pagkakamali. Yung magkamali ka rin minsan, naiintindihan pa natin yan eh. Yung pangalawang beses, sinasadya na yan. Amen? Dapat ng warning ng sarili natin. So napakahalaga mga kapatid na nagiging better tayo.
and better than last year. Ito pangarap ko sa atin, sa bawat isa sa church natin. Ito ang isa sa mga goal ko sa buhay, ma-equip ang mga tao, ma-develop ang bawat member, mag-grow, umunlad, magtagumpay. Kaya kung papansin yung mga pagtuturo natin, pangangaral po natin, talagang pinapanalangin natin. Sapagkat yan ang purpose ng buhay ko. Yan ang aking goal. Na lahat tayo maging better. Amen? Amen po, Pastor. So ang challenge ko nyo, do something bigger than you did last year. Do something bigger. Pero sa atin, tithes lang, hindi pa maibigay. Although sa church natin, kung ayaw natin magbigay, okay lang. Hindi ito sa pilitan. Kasi magbibigay ka nga, wala naman sa puso mo. And doesn't honor God. Wag na lang. Amen. Kaya kung papasin nyo, madala na tayo magbagi dito about offering, about tithes. Sapagkat personal nyo yun sa Panginoon. Lord, I want to honor you with my giving. I want my giving to be pleasing to you. Gusto ko, Lord, yung aking ibibigay kamukha ni Abel, kalugod-lugod sa'yo. Yung offer niya, Cain, kasuklam-suklam. Kaya, sa church natin, pinapagatan namin kayo, hindi para mag-offering kayo. Pinapapunta namin kayo dito, pinapag-physical na kayo, hindi para mag-offering. Kundi para masamba si God. Yung offering, bahala na kayo doon. Kasi sabi na ba, mabuti pa dito sa Facebook, walang offering. Diba? Ha? Mga kapatid. Alam mo, lingkod ako ng Diyos, sasabihin ko ang totoo. Gusto ko ibalik sa purpose natin. Okay lang wag mag-offering. Hindi niya kailangan ng Diyos yan. Kung hindi tama ang puso natin. We give for your own sake. Not for God, mayaman ang Diyos. Pero bakit tayo tinuturuan ng magkaloob ng Diyos? Para din sa atin. Amen? Sapagkat pag napagkatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagtitiwalaan ka ng Diyos sa mas malaking bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Jesus. Kaya nga dapat alam mo yung purpose mo. Bakit ka ba nag-offering? Nakakaya, baka makita ni Pastor, hindi ako naghulog. Hey Lord, hindi ka ba nahihiya? Bakit ba tayo nagtataas ng kamay? Bakit ba tayo pumupunta rito? Kaya alam natin ang ating purpose. Hindi lang para magpa-check ng attendance. Hindi lang dahil naging religious na lang tayo. Kasi yan ang ginagawa namin, kaya nagpupunta, nakasanayan eh. Kasi linggo dapat magsimba. Mababaw na dahilan. Tumupunta tayo dito because we love God. Amen? We want to honor God. We want to express our worship. And we love people. We love the church. Mahal natin ang simbahan. Mahal natin ang bawat isa. At iba talaga yung sama-sama tayo nagwa-worship. Sumasamba sa Panginoon. Mahal ko po kayo. Dadalhin ko kayo sa inyong purpose. Ituturo ko ang Word of God. Kaya ang challenge sa atin, do something bigger. Gumawa ka ng mas matindi. Halimbawa, dati hindi mo nasasabi sa asawa yung I love you. Aba ngayon, sabihin mo na. Baka kanina hindi mo na sinabi. Kanina pala hindi ko nasabi, di ba? Pero sinindatan kita, di ba? Nandiyan ba si Mrs.? Si Mr. pakasabi mo, I love you. 1 week na yan, sabihin mo, wag kang... Magtipid tayo, sabi mo, 1 week na yan, sabi mo. Si Jimmy Santos, I love you 3 times a day. Yung lang magsabi niyang love ko minsan sa asawa, sa anak, hindi ba? Sabi. Be better. Why? Be better husband. Be a better sons and daughters. Amen? Be a better worshiper. Servants of God. Mga lingkod ng Panginoon sa buhay natin. Let us do more than we did last year. Do more. Sabi niyo, do more. Let us always try to do something that will leave an eternal mark than we did last year. Yung bang pag ikaw may ginawa ka, nag-iiwan ng marka. At mananatili yun magpakailanman. Dahil ginawa mo para kay Jesus. Nang higit pa sa nagawa natin doon. At pag 10 po, do I have the power to fulfill my purpose and destiny? Tandaan nyo sa ating sarili dating gaya. Kaya mas marami hindi ginagawa ang purpose at wala silang goal. Kasi they do not have the Spirit of God. They do not have vision and dreams.
Pero pag naso ang Espiritu ng Diyos, tutulungan ka niya. Kaya nandito ka ngayon eh. Tutulungan ka niyang ma-fulfill ang iyong purpose. Not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord. Now, how to get back on track with our purpose? Return to God. Manumbalik sa Diyos. Turn away from worthless living. Be healed of your backsliding. Pag wala ka na sa tamang track, sa tamang landasin, backslider ka na. Amen? Sabi nga ni Jeremias sa mga tag-Israelita, sa panahon po ni Jeremias sa mga Israelites nag-backslide. Kaya nagpadala po ang Diyos ng mga Babylonians para sakupin sila at sila dadalang bihag. Ngayon, nagkakagyera po sa Ukraine. At pwede itong mag-trigger ng World War III. Kaya ang mga bansa at ang Pilipinas, ang mga bansa sa mundo, kung hindi manunumbalik sa Diyos, walang choice ang Panginoon kundi disiplina. Kaya dito ang mga Israelites, tinahawag naman ng balik. Ang sabi nga riyan sa Jeremiah 3:21 hanggang 23, may narinig na mga ingay sa taas ng bundok. Nag-iiyakan at nagmamakhawa ang mga mamamayan ng Israel dahil naging masama ang kanilang pamumuhay at kinalimutan nila ako, sabi ni Yahweh. Ang Panginoon, nakalang Diyos. Pag hindi natin sinasabuhay yung ating purpose, ibig sabihin yan, kasi yung purpose natin galing sa Diyos. Amo nga nang nabagi ko sa inyo last Sunday, hindi mo gustong pinanganak ka sa mundo ito. Niloob ng Diyos na tayo may panganak sapagkat meron siyang plano sa buhay natin. At pag tayo lumalayo, kinakalimutan natin ang Diyos. Kinakalimutan din natin ang ating purpose. Kaya sabi ng verse 22, kayo mga naliligaw kong anak. Sabi niya, kayong mga naliligaw kong anak na wala sa track. Manumbalik kayo sa akin at itutuwid ko ang iyong kataksilan. Mabigat na salita yun, kataksilan. Sumagot sila, opo, lalapit po kami sa inyo dahil kayo ang Panginoon naming Diyos. 23, talagang mali po ang pagsamba namin sa mga Diyos-Diyosan sa mga bundok. Sa iyo lamang ang kaligtasan ng Israel, Panginoon namin Diyos. Nawalay sila, iba na ang sinamba. Sinamba na yung mga Diyos-Diyosan. At marami yung sinasamba na mga bagay, mga material na bagay. Hindi makapag-church. Kasi busy sa material na bagay. We have 24 hours a day. 7 days a week. Amen? Ang dami nating oras para mapaglingkuran ng Diyos. Kaya lang marami tayong mga Diyos-Diyosan kuminsan na dapat gibain o sa akin. Bakit? Ang mga Diyos-Diyosan na yan, nilalayo ka sa iyong layunin, sa iyong purpose. Without purpose, you are just a wanderer. Pag-alagala lang. Wanderer. Wala tayong pupuntahan. Get back on track. Let us fulfill our purpose. Let us reach our goal. Ang sabi ni Paul, ito na yung part 2. Ang sabi ni Paul, I press on toward the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Lahat tayo'y tinawag ng Diyos para mag-retain ng goal. At ang ating pinaka-goal sa buhay, yung ating makalangit na panawagan, na kung saan mayroong naghihintay na gantimpala sa atin na kay Jesus. Pag sabihin, press, nagsusubi ka. Nagpupunyagi. Nabagawa natin yung layunin natin sa buhay. Lahat po na nagpupunyagi, magsabing amen. Now, how to get back on track? Paano tayo muling babalik sa tamang landas? Palagan ko lang, know your purpose. Kasi pag hindi mo alam ang purpose mo, hindi mo alam kung anong goal ang iseset mo. Kung ano ang dapat nating maging mga plano sa buhay. So, know your purpose. Paano yan? Una, you need to clarify. You need clarity. Sabi niyo, clarity. Clarify your goals. Linawin natin ang ating purpose at ang ating mga goals. Amen? Kaya pag tinanong ka, anong goal mo? Sandali na bang goal ko? Ibig sabihin, hindi clear sa'yo. Now, mag-isip ka na, mag-process ka na, mag-pray ka na. Ang goal ko pala, una sa lahat, to worship God, to honor God, and to enjoy Him forever.
And then, ang pinaka-goal ko pala sa buhay, yung mahalin ng Diyos. Amen? Mahalin siya ng buong puso. At mahalin ko ang kapwa ko. Mahalin ko ang kapwa ko. Ibig sabihin niya, lahat ng ating gagawin, nagbibigay kapurihan sa Diyos at tumutulong para ang kapwa natin ay bumuti ang kalagayan. So in other words, kung ikaw ay doktor, pagkukusayan ko ang aking pagiging doktor para lahat ng gagamutin ko magiging magaling, magiging healthy. Amen? At madala ko sila sa Panginoon. So clarify your goal. Mahalaga yung clarity, mahalaga yung clear sa atin. Pangalawa, commit. Kumisa may mga goal tayo, napakahirap. Pero pag seryoso ka, mabuti ang iyong layunin, mabuti ang iyong purpose. Hindi pwedeng hindi magtagumpay yan. Na malakas ko loob sabihin to, sapagkat matagal na po akong pastor. Magit na rin 30 years. 1986, sa baryo namin, nagpapastor na ako habang nag-aaral sa Bible School. 1989, September 23, 1989, na-ordeno ko sa ministry. Matagal talaga na rin po yun. At hindi ko tumigil sa pagpastor. Kaya magit na rin kong 30 years. At marami ko mga sinet na goals. At nakita ko, halos lahat nangyari. Isa po ito sa goals natin. Isa po, din po sa goal ko noon, sa pangarap ko, makapagsalita sa media. O sa radyo, o kaya sa TV. Eh ngayon, possible na pala. Ngayon, worldwide, nakikita tayo sa Facebook. Kamakailan, meron po nag-o-offer sa akin yung ating mentor. Sabi niya, sinulatan ako, mag-record ka ng preaching mo at ipapalabas natin sa TV, sa Light Network, yung channel Light Network, no? And then sabi ko, wag po muna, sabi ko. Baka po ma-discover ako. So sabi ni Pastor Carmela, baka opportunity mo na yan, sabi niya. Hindi pa ako, parang wala pa akong leading, sabi ko sa kanya. Kay Pastora. Kinuusap po yung si Bishop Oriel. Nung makita kami sa isang empowerment, Pastor, sabi ko, ganito po, ganito. Okay lang, sabi niya. Pero dapat i-ready mo ng sarili mo, sabi niya. Ready mo ng sarili mo sa bagay na yan. Amen? So mga kapatid, isang goal ko yun eh. Ngayon, nangyayari na. Nakikita nyo, ang laki-laki ko dyan. Ito isa rin goal ko ito, sabi ko yung next. Sabi ko, gusto ko pag nagpipress ako, at yung mga nagpipress nakikita ng malaki. Kasi sa malayo, doon sa likod, maliit ang tingin. Hindi gaanong halata na pogi pala si Pastor William. Eh ngayon, nakikita talaga na si Brother Edwin sa umaga po ito, di ba? Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Goal natin yan. Makabili tayo ng ganyan. Goal natin ma-aircon yan. Ginaw-goal natin ma-aircon to. Talagang pray na pray ako. Hindi pwede. Ang hindi pwede. Nangyari lahat. At ang goal ko ngayon, lahat tayo, pamilya, ma-bless. Lahat ko ay mag-multiply, lumakad sa ating purpose, sa ating layunin. Pag kinumit mo sa Diyos ang iyong layunin, ang iyong purpose, hindi pwedeng hindi magtagumpay yan. Sigurado magtatagumpay. You will succeed. Amen? You will succeed. Ang sabi nga ng Proverbs chapter 16 verse 3, commit your actions to the Lord. Your actions. Yung ating mga lakad, yung ating mga layunin, yung ating mga galaw. And your plans will succeed. God will see to it. You will succeed. Pangatlo, ang ganda ng pagkasabi sa Proverbs, kasi pag wala kang purpose, wala kang plan, walang i-bless si God. Bago tayo pumunta sa pangatlo, sabi ng Proverbs, sa Good News Bible, ask the Lord to bless your plans, and you will be successful in carrying them out. In other words, pag may purpose ka, may plans ka, may goals ka, may i-bless si God. Pero wala kang plano. Anak, ano ba ang plano mo? Pwede akong mag-sponsor dyan sa project mo. Plano po, Lord, plano. Sandali ba? Ano ba ang plano ko? Walang i-bless sa'yo si God. You will remain ordinary. Pero pag may plano ka, alam ba, nakita ni God, kahit ako'y hamak lang, nakita niya may plano ako. Kinahabagan niya ako. And then God blessed me. Siya ang aking sponsor. Amen? All these things shall be added unto you. Glory to God. Amen? Pangalo, calendarize. No, magkalendaryo tayo. Tinignan ko sa Google kung mayroong word na calendarize. Meron pala. Tama pala, hindi pala mali, Pastora.
Pag sinabing calendarize, mag-alat ka ng panahon. Mag-alat ka, maglaan ka ng oras, ng linggo, ng buwan, ng taon. Para yung goals mo mangyari. Kailangan kasi may mga deadlines ang ating goals. No? Para makapunta ka sa iyong dream, sa iyong destiny. Yan po ang purpose ng mga goals. Goals will help you fulfill your destiny. Kasi yung mga goals mo, dadalhin ka. Tandaan nyo, alam ba, sa basketball, puro lang dribble at pasa at puro lang takbo, pero walang goal. Anong mangyayari? Mapapagod. At ganyan ang kwento ng marami. Wala silang tinatarget. Takbo lang ng takbo. Dribble lang ng dribble. Pasa lang ng pasa. Napapagod na. Walang goal. Kaya magkalendaryo po tayo. Lord, 6 months from now, ito ang mangyayari. Para yung dream ko mangyari. Now, this week, ito ang gagawin ko. This week, ito ang gagawin ko. Magpe-pray ako ng 1 oras. And then, magpaplano ako ng ganito, gagawin ko ito. And then, pupuntahan ko ito. And then, i-start ko na yung business. Amen? Siyempre, may mga goals ka. Hindi ka basta nagbe-business. Pinag-pray mo muna yan. And then, kukonsulta ka sa mga medyo may experience. Maraming nag-business na baon sa utang. Kasi hindi pinagplanuhang mabuti. Remember this. Sabi nga ng Psalm 37 verse 23 and 24. Sabi niya sa New Living Translation, the Lord directs the steps of the godly. He delights in every details of their lives. In other words, pag sabing every detail, tayo mismo may mga kalendaryo, may mga detalye ang buhay natin. Meron tayong mga sineset na mga deadlines, na mga goals, na mga action plans. Kung baka sa basketball, meron kang game plan. Game plan to win. Amen? Para manalo ka. Pero pag wala kang game plan, hindi ka nag-process, hindi ka nag-consultan yung pinag-aralan, at hindi ka nag-set ng mga dates, walang mangyayari. Lahat ng nakatulog na, magsabi ng amen. Meron pong 5 nakatulog. Okay lang po yun. Alam ba sa Japan, pakinggan nyo ito, sa Japan, bago magklase, pinapatulog muna yung mga bata. Kasi mahirap makinig, matuto pag inaantok ka. So sige po, matulog muna kayo ngayon. At ihintayin ko po kayo magising. Sa encounter, ginagawa ko yan. Pag inaantok sila, tulog muna kayo, 5 minutes tulog. O kaya pinamamassage ko sila. Kasi pag puyat ka, ang pangarap mo, hindi yung marinig mo yung message, ang pangarap mo, ikaw makatulog. Alam niyo yan, naranasan ko yan. Di ba? Ang hirap talaga, ang hirap. Kaya naintindihan po kayo ng mga nag-amen. Normal lang po yan. Tao kayo. Ano sabi niyan? Though they stumble, they will never fall. For the Lord holds them by the hand. In other words, pag may plano ka, kinumit mo kay God yan, gagabayan ka ni God. He will show it that you will fulfill. At kung babagsak ka man, nandun siya, tutulungan ka niya. Anak, bata ka pa naman. Amen? Parang kausap ko yung nabi si Bishop Aurel, sabi niya kay Manny Pacquiao. Alam mo Manny, kung man sa batalo ka man o ano man, bata ka pa naman, sabi niya. Bata ka pa naman. Amen? Tayo po pala sa church natin, wala tayong ini-endorse. Amen? Kung sakali may pumunta rito, sino man sila, welcome natin. Pero wala tayong dinadalang politician. Hindi tayo, anuman, Lenny, Bongbong, Ping, o Isko, wala. Jesus Christ tayo. Amen? Kaharian tayo ng Diyos. Maglilingkod sa bayan. Una, sa Diyos, sa bayan. Hindi tayo involved sa politics. Amen po mga kapatid? Wala tayong i-endorso. Ginagalang ko po, nirespeto ko ang inyong mga kalooban, ang inyong karunungan, ang inyong konsensya. Kaya kung sakaling may pumupunta po rito, welcome natin, we respect them, we will pray for them, at kung sino man po manalo sa kanila, susuportahan po natin. No, pero hindi tayo magtataas ng kamay. Amen? Salamat po sa inyong unawa. Pang-apat, para makapagset ka ng goal, matupad mo yung goal mo, dapat consecrated ka. Ano ba yung saltang consecrated? Yung talagang, yun na yung buhay mo, nakatalaga ka doon. Para si Ephraim bata, para man din yung consecrated. Si Ephraim bata, bakit the magician kilala sa buong mundo sa pagbibilyard? Kasi nang madiscover ni Ephraim bata, ang purpose niya, magbilyard. Doon na sa bilyaran natutulog.
Now, hindi na pangarap mag-artista, nahawa lang ang pag-aartista niya sa kanyang galing sa bilyard. Nagustuhan siya ni Fernando Poe Jr. Nagustuhan siya ng mga tao. Bakit? Kasi nakita, consecrated siya, magaling siya sa kanyang ginagawa. Kaya pag wala kang goals talaga at hindi mo ginagalingan, yung calling natin, yung purpose natin, hindi ka papansinin. At ang susunod dyan, mag-consecrate. Mag-italaga mo yung buhay mo kung saan ka mang tinatawag ng Panginoon. Amen? Yan ang ginawa ni Joshua. Panglima po, na bago yung sabi nga riyan, always remember, your focus determines your reality. Always remember that your focus determines your reality. Lagi natin alalahanin kung saan tayo nakatutok. Yan ang magsasabi kung ano ang magiging katotohanan at magiging totoo sa buhay natin. Panglima, connect. Kailangan ka mag-connect sa mga tamang tao. Umibas ka sa mga maling tao. Connect with the right people. Maghanap ka ng tamang mentor, tamang leader, tamang barkada. Halimbawa, hindi ka marunong sa academics, sumama ka sa mga magagaling, gagaling ka rin. Akala, mapagkakabala ka pang genius. At talagang matututo ka. Kasi kung kanino ka sumasama, at sinong barkada mo, nagiging ganun ka. Sabi nga riyan, kung paano pinatatalas ng bakal ang kapwa-bakal, ang tao na may natututo sa kanyang kapwa-tao. So maghanap ka sa mga tao, meron ka matututo ng mabuti. Amen? At panghuli po, tapang. Kailangan ng courage. Kailangan nating magpakatapang. Pag wala tayong tapang, walang mangyayari. May mga panahon din papansinin na sasabihin ng iba. Kaya magagawa mo yung goals mo. Matutupad mo ang purpose mo. Amen? Hallelujah. Bakit? Malinaw sa iyo eh. Hindi malabo. Kinukumit mo kay God eh. Binibigay mo sa Diyos. Meron kang kalendaryo. Nagpaplano tayo. Consecrated ka. At meron kang tamang koneksyon. At ikaw ay matapang. Tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan natin si Yahweh. Thank you, Jesus. Oh, hallelujah. Ating idulog sa Diyos ang ating mga buhay. Bumalik ka sa iyong purpose. Get back on your purpose. Sa ating layunin. Sa plano ng Diyos sa buhay natin. Hindi pa po huli ang lahat. Meron pa tayong pagkakataon. Mag-pray ka ngayon, Lord, ano ba yung purpose ng buhay ko? Although, nandiyan na sa Bible eh. Una, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaisipan, ng buong kaluluwa, ng buong lakas. At mahalin mo ang iyong kapwa, gaya ng iyong pagmamahal sa iyong sarili. Yan ang ating layunin sa buhay. Mahalin ang Diyos. Mahalin ang kapwa. Loving God and loving people. And because you love God, you will love people. And because you love people, hindi mo sila gagawa ng masama. Tutulungan mo sila. Ibabahagi mo sa kanilang mabuting balita. Gagabayin mo sila papunta sa Diyos. Hallelujah. Thank you, Jesus. At yung ibang mga bagay patungo sa iyong trabaho, sa iyong vocation, susunod na lang yan. Meron sa iyo magiging doktor, magiging architect, magiging contractor. Meron sa inyo magiging businessman. Meron sa inyo magmamay-ari kayo ng kumpanya. Meron sa inyo i-bless ni God. Kasi ang puso mo, ang nais mo, ang pangarap mo ay magawa kanyang kalooban at makatulong sa tao. This time, ibigay natin ang ating buhay sa Diyos. Muli manumbalik ang ating passion. Lord, I give you my heart. I give you my soul. And I will live for you alone. Jesus.